Hi, hello, good morning po sa inyong lahat. Friday na naman. Ang bilis ng panahon. Kaya sa umagang ito ating muling tunghayan, si Jesus ang kasama sa panalangin at pagsamba. Halina makinig manood sa maikling devotion. Maraming aral ang matutunan sa buhay, pananampalataya, pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tumutok sa ministeryong ito, bubuhos ang mayamang pagpapala sa inyong buhay. Ito po ang inyong devotional leader. This morning, Pastor Sunny na nagsasabing, Sunny ang umaga. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a road in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na nawa Ikaw ang siyang magbigay ng mga biyaya at pagpapala sa iyong abang lingkod, sa lahat ng mga nanonood, at gayon din sa Iglesia ng Knox United Methodist Church. Nawa, O God, ay patuloy na ilayo kami sa anumang uri ng kasamaan at gayon sa karamdaman at sakit, O God. At Ikaw ang siyang mag-iingat sa amin ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. So maraming salamat sa
Awiting Makalangit. Ang topic po natin ngayon ay Principle of Giving to the Needy. Ang text po ay 1 John 3:17. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So God is good all the time, and all the time, God is good. Ang Diyos ay pag-ibig at ang katangian ng isang Kristiyano na lumalakad sa Espiritu at katotohanan at nananatili kay Kristo ay isang taimtim na pag-ibig sa Diyos, isang mahabagin na pag-ibig para sa iba, ang malalim na pagmamahal sa Panginoon at kabutihan sa mga kapatid kay Kristo ay hindi isang mainit at malabong pakiramdam o ilang romantiko, emotional na sensation, ngunit isang di makasariling pagkilos na tahimik na isinasagawa sa espiritu, sa katotohanan at sa pagkilos. Dapat na ang ating pagkilos ay yung qualities of a good Christian upang masalamin ang katotohanang si Kristo ay sa atin. Ang Diyos ay banal, matuwid. Ang kanyang mga anak ay dapat magpakita ng parehong katangian na posible lamang kapag ang isa ay nananatili kay Kristo at ginagabayan ng banal na Espiritu. Ang mga isinilang ng Diyos ay gumagawa ng matuwid dahil ang Panginoon na ating Diyos ay matuwid at tayo ay pinanganak ng kanyang Espiritu, nahugasan sa kanyang dugo, na puno ng kanyang kabutihan at nakilala sa kanyang anak. Sa mamagitan ng biyaya, sa mamagitan ng pananampalataya, tayo ay kaisa niya. At sa kapangyarihan ng Espiritu ay ibinilang ang katwiran ng Diyos at magkaroon ng walang kasalanan na sa buhay ni Kristo na nananahan sa ating kalooban. Brothers and sisters in Christ, sa unang 1, Kabanata 3, ay nagbibigay ng ilang malinaw na paghahambing ng matuwid sa makasalanan, ang mga nasa Diyos, ang mga anak ng dyablo. Inihambing nito ang mabuti sa masama, ang tama sa mali, ang pag-ibig sa puot, at naghambing pa nga sa pagitan ng matuwid na si Abel, na ang sakripisyo sa Diyos ay katanggap-tanggap sa kanya, at ang masamang si Cain na lihim na pumatay sa kanyang kapatid dahil sa panibugho ng puot at pagmamataas. Minsan yung pride ay isang sumisira sa atin. Ang bahaging ito ay napakalinaw na kapag tayo ay mga anak ng Diyos, ang ating mga kilos, pag-uugali ay dapat magpakita sa ating tagapagligtas. Tayo ay magiging asin sa isang may sakit sa mundo at liwanag sa isang henerasyon sa kalungkutan at kadiliman. Dapat nating pagpalain ang mga umalipusta at umuusig sa atin. Manalangin para sa mga gumagawa ng masama laban sa atin. Tumulong sa mga nagdadalamhati at maglingkod sa mga may bagbag puso. Dapat tayong magbigay sa mga nangangailangan, at kung tayo ay pinagkalooban ng mga kalakal sa mundong ito, dapat nating matugunan ng masaya ang kanilang pangangailangan. Kung nakikita natin ang isang kapananampalataya sa anumang uri ng pangangailangan, dapat tayong gumawa ng mga hakbang upang matustusan ang kailangan at huwag talikuran ang kanilang problema o isara ang ating puso sa makirot na pakiramdam. Hindi lamang tayo tinuturuan ni Juan kung paano ang pamumuhay ng makadiyos. Ngunit hinahamon tayo ng isang direktang tanong kung saan kailangan nating pagnilayan at pag-isipang mabuti. Hindi lamang niya sinasabi ang sinumang may mga ari-arian ng mundong ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan ay hindi dapat isara ang kanyang puso para sa kanya.
Ngunit ang tanong, paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa isang mananampalataya na may sapat na ari-arian ng mundong ito, gayon man ay isinara ang kanyang puso sa pangangailangan ng kanyang kapatid? Paano posible na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa isang taong nag-aangking Kristiyano kapag tumanggi siyang tumulong sa kanilang kapwa? Ang sagot sa tanong na ito ay malinaw at hindi mapag-aalinlangan. Hindi niya magagawa ang makasarili at walang malasakit na saloobin sa isang Kristiyano ay hindi nagpapawalang bisa sa kanilang kaligtasan gaya ng gustong ituro ng ilan. Ngunit ito ay pagpapakita na sila ay makalaman at wala sa pakikisama-sama. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagsasalamin sa kanilang buhay. Ang makadiyos na pamumuhay ay hindi maiiwasang bumabalik sa pananatili kay Kristo, lumalakad sa espiritu at katotohanan, namamatay sa sarili, nagpapahintulot kay Kristo na mabuhay sa atin sa pamagitan natin. Ito ay hindi kailanman may sasagawa sa sarili nating lakas. At ang isang pananampalataya sa laman ay naglalantad ng kanyang makasalanang karnal na pamumuhay sa pamamagitan ng kawalan ng pagmamahal sa pagmamalasakit sa kanilang mga kapwa mananampalataya. Daway suriin natin ang ating sariling mga kilos, ugali, kalooban at motibo. Baka tayo ay mahulog sa Kristiyanong makalaman at hindi mapagmahal ng mga tugon sa iba. Mananawa sa atin ang salita ni Kristo sagana upang magsabi na gawin lamang natin ang mga bagay na nagpaparangal sa kanyang paningin upang ang iba ay pagpalain, tayo ay maging mature sa pananampalataya at ang Diyos ang may tataas natin at hindi ang ating sarili. To God be the glory. Nawa ay napagpala tayo sa munting devotion. Shout out sa lahat na may mga birthdays this Friday, Saturday, and Sunday. Tayo manalangin, Lord, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ingatan sila, pati ang kanilang pamilya, bigyan ng maraming kaarawan. Gayun din ng mga nagdaraos ng wedding anniversary, pagpalain mo sila sa kanilang buhay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Amen. Dumating na naman po ang oras, tayo magpapaalam, pansamantala nating programa o ministry sa umagang ito. Si Jesus ang kasama at magbabalik tayo sa Friday. Yan, sa susunod sana, excited ka kapatid. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay lubos-lubos. Yan, wag din natin kalimutang mag-like, subscribe and share para laging updated sa mga video. Sa Diyos ang papuri, pasasalamat. Amen. Bye-bye. See you again.